Si Dot sa lakas ni Silva at iniisip kung ano ang gagawin para iligtas si Lauren. Nagpasya si Silva na bigyan sila ng pagkakataon at iminungkahi na kung titiisin nila ang 5 pag-atake mula sa kanyang mahika, iiwan niya ang babae at magtaya din siya ng isang pilak na barya. Sumasang-ayon si Dot dahil 5 pag-atake lang nito, ngunit sinabi ni Silva na kailangan ding tiisin ni Mash ang 5 pag-atake. Ipinaliwanag ni Dot na walang kinalaman si Mash dito, ngunit walang pakialam si Silva. Iminumungkahi ni Dot na kunin din niya ang 5 pag-atake para kay Mash. Naghahanda si Dot at gumamit si Silva ng Iron Fist. Ang lakas ng kapangyarihan ay naging sanhi ng pagdura ni Dot ng dugo, ngunit siya ay tumayo at nagpatuloy sa pagkuha ng higit pang mga pag-atake mula kay Silva. Pagkatapos ng 9 na pag-atake, tumayo pa rin si Dot. Inaalala ang mga luha ni Lauren, sinabi niya na siya ay tulala at hindi maaaring balewalain ang mga luha ng isang babae. Humanga si Silva na nakakuha siya ng 9 na pag-atake at naghanda ng mas malakas na huling 10 pag-atake. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tumayo pa rin si Dot pagkatapos nito. Sinubukan niyang lapitan si Silva na nagsasabi na dapat niyang tuparin ang kanyang pangako, ngunit bumagsak. Hiniling ni Dot kay Mash na kunin si Lauren at tumakbo. Tumawa si Silva at tinawag siyang Angus at pagkatapos ay muli siyang hinampes. Sumali si Lauren sa panig ni Silva, tinawag din si Dot na Angus at sinabing kinasusukluman niya ang mga bastos na tulad niya. Habang patuloy silang tumatawa, nagbato si Mash ng cream puff at tinakpan ang bibig ni Silva. Sinabi ni Mash na malayo na ang narating nila at tinawag si Silva na isang scumbag, sinabi niya na siya naman ang susubok na tanggapin ang 10 pag-atake. Sa ibang lugar, pagkatapos talunin ng isang alakdan, iniisip ni Lance kung magiging maayos ba si Mash. Sigurado si Finn at Lemon tungkol dito, ngunit ipinaliwanag ni Lance na may iba't ibang kalaban at kung nakaharap na ni Mash ang mga White Mages na mahusay sa scholarship at sumusuporta sa magic. Gayunpaman, ang Red Mages ay mahusay sa labanan at ang mga nakalipas na kanilang unang taon ay talagang matigas na ang ilan ay kahit na double-liners. Binasag ni Mash ang depensa ni Silva, sinabi ni Silva na talagang kinamumuhian niya ang mga mapagkunwaring malakas, ngunit talagang mahina, na ginagawang gusto niyang guluhin sila. Binuhat niya si Dot at naghanda na ihampas siya sa lupa dahil medyo nasira ni Dot ang kanyang damit, gayunpaman habang sumugod si Mash para suntukin siya, pinakawalan ni Silva si Dot at naglagay ng bakal na pader para pigilan si Mash. Nagtataka si Silva kung sa tingin ni Mash ay matatalo niya siya at ipinaliwanag niya na nanalo siya ng 2 gintong barya sa kanyang unang taon. Siya ay nagpapatuloy at inaatake si Mash gamit ang kanyang Iron Fist magic. Pagkatapos ng ilang pag-atake, pinigilan ni Mash ang kanyang mahika at naghandang gamitin ang Triceps Magic Ballista Knuckle. Sinabi ni Silva na hindi siya pa nakaririnig ng ganoong salamangka at nagpapatuloy sa pag-atake kay Mash, gayunpaman, iniwasan o sinira ni Mash ang kanyang mga hollyjing bakal at inabot si Silva at sinuntok siya. Nagalit iyon kay Silva na muling umatake kay Mash, ngunit nalagpasan ni Mash ang kanyang Iron Magic attack at sinuntok siya sa lakas ng loob. Napaluhod si Silva, nagulat na hindi siya makatayo o manalo, at sinabing hindi na niya kayang makakatanggap ng anumang mga pag-atake pagkatapos ay umatras si Mash at umupo, na nagsasabi na ito ay 2 pag-atake mula sa 10 na dapat tiisin ni Silva. Tumayo si Mash at lumapit kay Silva, at iniisip kung handa na ba siyang kunin ang 3 pag-atake. Naramdaman ni Silva na kung siya ay muling tamaan, mamamatay siya at magsisimulang mag-isip kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang alakdan. Nakita ito ni Silva na may hugis bituin na bato, kaya't higit pa sa pilak na barya ang halaga nito. Pagkatapos ay umaasa siyang makakatakas siya habang nilalabanan ni Mash ang alakdan. Inaatake ng Scorpion si Mash, ngunit hinaipan lang siya na malayo, sinasabing abala siya ngayon. Namutla si Silva. Iminungkahi ni Mash na tapusin na nila ito habang nagsisimula siyang makaramdam ng sama ng loob para kay Silva. Lumingon si Mash kay Lauren na hindi inaasahan na matatalo si Silva. Nag-iisip kung ano ang gagawin, nagsimula siyang umiyak, sinabi na pinilit siya ni Silva na gawin ito. Pagkatapos ay niyakap siya ni Mash mula sa likuran, sinasabing ayos lang ang lahat na ipinapalagay sa kanya na gumagana ang kanyang alindog. Gayunpaman, gumawa si Mash ng isang suplex, inihiga siya sa lupa at binanggit na dapat pantay ang pakikitungo niya sa lahat. Kalaunan ay muling nakipagkita si Mash kay Lance at sa iba pa, na humanga na nakalaban niya si Silva at natalo rin ng isang hugis bituing alakdan na nagkakahalaga ng 2 pilak na barya. Nang makitang sugatan si Dot, tinanong siya ni Lemon kung ayos lang siya, kaya sobrang nasabik siya. Humihingi ng paumanhin si Dot sa pagsali kay Mash at nagpasalamat sa kanya. Sinabi ni Mash na hindi iyon pangkaraniwan para kay Dot na ikinagalit ni Dot dahil medyo nahihiya siyang sabihin ang mga salitang iyon. Ipinaliwanag ni Lance na si Mash ang pinuntirya ng Langdorm. Narinig niyang nangunguha sila ng mga barya kaya naman inatake siya ni Silva.
Langdorm ay binubuo ng upper crust at kanilang mga cronies, sila ay mga moralista na pinahahalagahan ang karapatan sa pagkapanganay higit sa lahat at gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang walang miyembro ng dorm ng Alder na makapasok sa Bureau of Magic. Suspetsya ni Lance na magsisimula ang digmaan para sa mga barya sa pagitan nila at ng mga Langdorm Elite, Magia Lupus. Dahil nakakolekta si Mash ng 5 pilak na barya, nagiging isang gintong barya ang mga ito. Hindi alam ni Mash na may mga dorm at pinaalalahanan siya ni Finn na nagkaayos sila nang pumasok sila sa paaralan. Naalala ni Mash ang oras na kinailangan nilang hawakan ng isang skeleton unicorn na magbabasa ng kanilang mga iniisip at ideya at itatalaga sila sa isang dorm. Matapos italaga ang ilang mga mag-aaral, ang unicorn ay lubos na kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan dahil kahit na mga siglo na ang lumipas, hindi siya kailanman nagkamali sa paghusga sa sinuman dahil nababasa niya ang kanilang mga iniisip. Nang si Mash na, nagulat ang unicorn na puro cream puffs ang iniisip ni Mash. Nagtataka siya kung ano ang gagawin at lumabas na may mahabang loika na nagtalaga sa kanya kay Adler. Pagkatapos ay sinabi ni Lance kay Mash at sa iba pa na ang Magia Lupus ay binubuo ng 7 miyembro at si Silva ay dapat na isa sa kanilang mga alipin. Dahil may gintong barya si Mash, sinabihan siya ni Lance na layuan silang at dumaikit sa kanyang mga kadorm. Kinabukasan, tumungo si Mash sa klase. Habang naghahanap sa kanyang klase, nakaharap siya sa isang pinto at iniisip kung kailangan niyang hilahin o itulak para mabuksan ito. Samantala, humihingi ng tawad si Silva kay Abel. Sinabi ni Worth na binigyan siya ni Abel ng pagkakataon dahil gusto niyang sumali sa kanila, gayunpaman hinayaan niya ang Adler na kumuha ng barya. Humingi ng isa pang pagkakataon si Silva, ngunit sinabi ni Abel na hindi naintindihan ni Worth. Ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon ay parang may inaasahan siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Abel na ang mga kumokontrol sa mundo ay dapat piliin ng mga individual na may perpektong edukasyon, napakaraming talento at marangal na linya ng dugo. Nangongolekta sila ng mga barya upang lumikha ng isang mundong walang mga impurities, ngunit si Silva ay hindi man lang maaaring maging isang sakripisyo para sa kanilang layunin at ang kanyang buhay ay walang halaga, gayunpaman hindi na siya dapat mag-alala tungkol doon. Pagkatapos ay ginawang manika ni Abel si Silva. Pumasok si Mash habang hawak ang pinto na nagsasabing hindi niya maisip kung dapat niyang itulak o hilahin. Nang makita niya si Abel, iniisip niya kung alam niyang manika ang kausap niya.